Naipadala na po sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos umanong pahintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili Mase. Ano bang paliwanag? Bakit daw yan pinayagan ng Pangulo? Yes, Ruth, kinumpirma nga ni Palace Press Officer Claire Castro na nagbigay na ng clearance itong si Pangulong Bongbong Marcos para mabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio dyan sa impeachment court. Ang paliwanag kasi ni Undersecretary Claire Castro, hindi naman hahadlang itong si Pangulong Bongbong Marcos para palabasin ang katotohanan. Matatandaan natin na doon sa previous press briefing ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na baka maging president itong pagbibigay ng clearance ng Pangulong Marcos dahil yung kanyang posisyon bilang Pangulo ay impeachable position din naman. Kaya pinag-iisipan talaga ng husto. Kaya lang, ang paliwanag ni Yuse Castro, malinaw din naman ang hiling ng Senado at kabilang sa mga huling na mabuksan ang tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa ay si Senador Ping Lacson. Kaya ang ginawa daw ng Pangulo sumusunod lamang naman daw siya kung ano ang nakasaad sa ating batas. Pakinggan natin ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro. Magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan. Ruth? Mase, speaking of VP Sara, meron din kasi siyang pahayag na tinawag niya na tuta daw ni Pangulong Marcos at ni dating Senador Antonio Trillanes itong International Criminal Court o ICC. May tugon ba dyan ng palasyo? Oo, Ruth, binigyan niya na reaction ni Palace Press Officer Claire Castro kanina. Pero balikan lang muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagsalita kasi siya sa harapan ng mga supporters niya dyan sa The Hague sa Netherlands. At doon niya sinabi na tuta nga raw ng ICC itong sina Pangulong Bongbong Marcos at si Senador Antonio Trillanes. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte doon sa rally ay suportado ni Pangulong Marcos at ng dating senador itong isinasagawang investigasyon ng ICC laban sa kanyang ama. Ang sinasabi pa nga ng Vice Presidente, yung mga kasama doon sa mga kaso ng extrajudicial killings, pwede naman daw kasi na hindi yan biktima ng anti-drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron daw kasing nauupahan na gunman dito sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang kung meron kang gustong ipapatay o kung meron kang gustong ipagawa laban doon sa taong nakakaaway mo. So hindi daw lahat ng yon posibleng may kinalaman doon sa kaso ng kanyang ama. Pakinggan natin muna yung bahagi na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa rally. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Pero syempre, Ruth, inalmahan yan ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi niya, nonsense, walang saysay. Etong mga pinagsasasabi ni Vice President Sara Duterte. Malinaw daw na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa kaso ngayon na kinahaharap ni FPRRD sa ICC dahil yung kaso na isinampalaban sa kanya taong 2017 pa at hindi nakaupo sa Malacanang si PBBM nung mga panahong iyon. Pakinggan natin ang tugon ni Undersecretary Claire Castro. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang
impartial court. Ruth, maging si dating Senador Antonio Trillanes nagbigay na rin ng komento dito sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng dating senador, nahihibang na ang bise. Ang sabi niya, matagal na daw iniimbestigahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang nangyayari ngayon ay bunga ng investigasyon na yan. Kahit kailan hindi daw magiging tuta ang ICC ng kahit na sino at alam naman din daw ng mga Pilipino kung ano yung nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte nang siya ay magpatupad ng anti-drug war. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.